Sino ang mag-aakalang ang isang batang ulila na itinuturing na walang kwenta at pabigat ay makakakuha ng isang dakilang sandata na gigising sa kanyang banal na kapangyarihan? Si Katchel ay isang mahina na minamaliit at pabigat na batang ulila na nakakuha ng isang dakilang sandata at nagising ang kanyang mga banal na kapangyarihan. 100 taon na ang nakalilipas, ang Demon King na si Wusan ay namuno sa isang hukbo ng mga monsters upang salakayin ang kaharian ng mga Diyos. Ang Diyos ng digmaan na si Xuan, ang tagapangalaga ng kanlurang templo, ay nakipaglaban ng mag-isa laban sa buong hukbo ng demonyo at tinalo ang marami sa kanila. Ngunit nang tila nananalo na ang mga Diyos, nagtaksilang isang celestial demon at sinaksak si Xuan sa likod. Ang kanyang espiritu ay nagkapira-piraso sa 72 piraso, at nagkawatak-watak sa mundo ng mga tao. Dahil wala na si Xuan, nakuha ng mga demonyo ang kontrol sa digmaan. Dahil dito, nagpa siya ang Diyos na si Shihian na ikulong ang kapwa mga Diyos at demonyo sa Void Realm gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na nangangahulugang nawala ang proteksyong Buddhist ng mga Diyos. Naging magulo ang 6 na realm at nagdusa ang mga tao. Upang ayusin ito, kailangan nila ang kapangyarihan ni Xuan upang sirain ang selyo, iligtas ang mga Diyos, at ibalik ang Buddhism. Sa kasalukuyan, sa isang disyerto, may isang maliit na bahay na yumayanig dahil sa malakas na hangin. Sa loob ay may dalawang magkapatid, si Jen at Katchin. Sinabihan ni Jen, ang nakatatanda, si Katchin na manahimik dahil protektahan sila ng kanilang ama. Lumalala ang hangin at inilagay ni Jen ang kanyang pabigat na kapatid sa isang basket. Nagmadali silang lumabas ng kubo bago ito gumuho dahil sa landslide. Sa labas, nakita nila ang kanilang ama na may tungkod, nakikipaglaban sa isang demonyo na may kadena at malaking bato. Matindi ang labanan, ngunit hinampas ng demonyo ang lalaki, dahilan upang tumalsik ito sa isang bato. Dumating si Jen kasama ang kanyang dalawang hamak na kahoy na espada upang tulungan ang kanyang ama, ngunit tinangka siyang tirahin ng demonyo. Mabilis na kumilos ang kanilang ama, hinarang ang atake ng demonyo gamit ang kanyang tungkod. Pinagalitan niya ang kanyang pasaway na anak dahil hindi ito pumunta sa kuweba gaya ng dapat niyang gawin, at mahusay na ginamit ang kanyang tungkod upang ihagis ang dalawa niyang anak sa ligtas na bahagi ng bundok. Ipinagpatuloy ng ama ang pakikipaglaban sa demonyo, ginawang nunchucks ang kanyang tungkod at iginapos ang braso nito. Pinatumba niya ang demonyo, sinikmuraan sa mukha, at tinangkang sakalin gamit ang mga kadena. Malakas ang demonyo at nakawala ito, dahilan upang tumalsik ang mga sirang kadena. Sinipa ng ama ang mga piraso ng kanyang sirang sandata at ginawa itong mga patalim gamit ang isang engkantasyon. Pinalibutan niya ang demonyo ng mga pirasong ito at nagdasal ng mantra upang selyahan ang demonyo. Isang mahiwagang kuryente ang lumabas sa mga piraso at humawak sa mga braso at leeg ng demonyo. Pagkatapos, ang mga bundok sa paligid nila ay naging mga higanteng daliri at ikinulong ang demonyo sa ilalim ng mga bato. Pagkatapos ng labanan, nakipagkita ang ama sa kanyang mga walang kwentang anak. Sinabihan niya silang dapat silang tumakbo dahil panandalian lamang ang selyong iyon. Nalilito si Jen, kaya ipinaliwanag ng kanyang ama na ang demonyong kinakaharap nila ay tinatawag na Azura, isang demonyo na humahabol sa mga demon hunter. Pumunta sila sa isang lugar na mukhang higanteng puno na may mga daanang gawa sa mga sanga. Tumalon ang kanyang ama at sinabihan silang sumunod. Nang makarating sila sa isang kakaibang kuweba na parang templo sa ilalim ng lupa, binuksan ng kanyang ama ang isang espesyal na selyo at bumukas ang pinto. May mga ugat na gumalaw at nakita nila ang dalawang espada na nakabaon sa isang monumento. Hiniling ng ama kay Jen na hawakan ang isa sa mga espada habang hawak naman niya ang isa pa. Nang hawakan nila ang mga ito, kuminang ang mga espada at naging ginto. Inilabas nila ang mga espada at isang maliit na gintong kahon ang lumitaw mula sa lupa. Sinabi ng ama na ang kahon na ito ay napakahalaga. Ipinaliwanag niya na para ito sa kanyang walang kwentang kapatid paglaki nito, kaya dapat itong ibigay ni Jen sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay ng kanyang ama sa kanya ang isa pang espada at sinabing ang mga ito ay mga espesyal na Demon Hunter swords na ipinapasa sa bawat henerasyon. Pakiramdam ni Jen ay hindi pa niya ito deserve. Sinabi ng kanyang ama na basura pa rin siya, ngunit natututo na siya tungkol sa mga espada mula pa noong bata siya. Kung hindi siya magiging isang mahusay na demon hunter, bubugbugin siya ng ama sa kabilang buhay. Biglang nagkaroon ng malakas na pagyanig at napagtanto nilang nakawala ang demonyo mula sa selyo nito. Nagmadaling tumakbo ang mga talunan sa isang lagusan at may mga simbolo na umiilaw sa mga dingding.
Sinabi ng kanilang ama na ang mga simbolong ito ay parang mga magic shield upang hindi makapasok ang mga demonyo. Nakarating sila sa isang tulay sa ibabaw ng lawa ng lava at sinabi ng kanilang ama na ito ang spirit house para sa mga demon hunter. Nagtanong si Jen kung kaya bang pigilan ng mga barrier charms na iyon ang demonyong si Azura. Ngunit sinabi ng kanyang ama na hindi nila ito mapipigilan, bagkos ay makukulong lamang. Medyo nalito si Jen, ngunit biglang binasag ng demonyo ang kisame at itinapon ang kanyang ama sa lupa. Ginamit ng ama ang kanyang magic at nagpakawala ng mga nagniningning na liwanag sa demonyo upang malito ito. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang spell na nagkulong sa demonyo sa isang light sphere at nahulog ito sa lava. Natakot ang mga bata para sa kanilang ama, ngunit nang mawala ang usok, maayos naman siya. May narinig silang kampana at isang kamay ng babae ang bumaon sa dibdib ng kanilang ama, na labis nilang ikinagulat. Nalilito ang ama kung paano nakalusot ang demonyo sa barrier, at sinabi nito na nandoon na siya dati pa ngunit hindi niya ito nakita. Napaluhod siya dahil sa sugat. Nang makita niya ang kanyang mga kawawang anak, nagpasya siyang iligtas sila gamit ang huling lakas niya. Sinabihan niya si Jen na protektahan ang kanyang kapatid at nagpakawala siya ng isang malaking spell. Gumawa ito ng light shield sa paligid ng mga bata. Ayaw ng demonyo na makatakas sila, kaya inatake niya ang shield at nakalmat ang pisngi ni Jen, ngunit hindi niya sila masaktan at ang spell ay nag-teleport sa kanila sa ligtas na lugar. Masaya ang kanilang ama na nailigtas sila at sinabihan silang iligtas ang mundo. Pagkaraan ng ilang taon, nakita natin si Jen na nagpapahinga sa sanga ng puno habang hinihintay si Katchin, na sinusubukang magsuot ng lizard costume. Samantala, may dalawang lalaki, isang matandang takot at isang batang monghe, na papasok sa isang haunted house. Humingi ng tulong ang matanda sa monghe upang paalisin ang demonyo sa bahay. Nagwiwisik ang monghe ng kakaibang magic powder at nakakita ng mga bakas ng paa ng butiki sa dingding. Napagtanto niyang isa itong napakatandang gecko demon at sinabihan ang matanda na tumakbo. Ngunit nang subukan niyang palayasin ang demonyo, isang boses sa dilim ang tumawa at nagtanong kung bakit siya nagpapanggap. Hindi pumayag ang monghe at nagsimulang mag-chant at maghagis ng kanyang prayer beads sa demonyo. Lumitaw ang demonyong gecko at aksidenteng naputulan ito ng ulo ng monghe gamit ang kanyang tungkod, na hindi dapat nangyari. Nagsimulang magsalita ang butiking walang ulo, na ikinatakot ng mongheng talunan. Umatras siya at nabangga si Jen, na nagpabagsak sa kanya sa isang suntok. Nang magising ang tandang monghe, nakita niya ang magkapatid na nakatayo sa harap niya at nakatali siya sa isang poste. Ipinakita nila sa kanya ang lizard costume at sinubukan ng lalaki na magpasalamat sa pagtalo nila sa demonyo, ngunit binalaan siya ni Jen na sabihin ang katotohanan o harapin ang kahihinatnan. Umamin ng monghe na nagpanggap siyang demon hunter at nakipagsabuatan sa lizard demon upang kumita ng maraming pera. Nilinlang nila ang mga tao sa nayon, gumawa ng mga pekeng exorcism, at pinaghatian ang pera. Pagkatapos ng pag-amin na ito, sinabi niya na ang kanyang panloloko ay nakasalalay sa hitsura. Sinabi niyang napakagwapo niya kaya papaniwalaan ng mga tao ang anumang sabihin niya. Papaniwalaan pa nga raw nila kung sasabihin niyang siya si Buddha. Ngunit si Jen ay ituturing lamang na isang hamak na bandido at hindi demon hunter. Hindi nagustuhan ni Jen ang komento na iyon at pinagsisihan ito ng monghe. Maya-maya ay nakita ang monghe na nakasuot ng ulo ng lizard costume habang ang buntot ng gecko demon ay gumagalaw-galaw sa lupa. Kinabukasan, ang magkapatid ay may espesyal na seremonya para maging ganap na lalaki si Katchin dahil 14 na taong gulang na siya. Winisikan siya ni Jen ng gintong pulbos at binuhay ang mga talismans upang bigyan si Katchin ng kapangyarihang lumaban sa masama, na opisyal na ginawa siyang isang demon hunter. Nagtanong si Jen kung ano ang nararamdaman ni Katchin, ngunit sinabi nitong hindi niya pakiramdam na karapat-dapat siya sa titulo at kapangyarihan. Hinikayat siya ng kanyang kapatid at ibinigay sa kanya ang kahon na iniwan ng kanilang ama. Binuksan ito ni Katchin at nakakita ng isang maliit na bakal na may mga ukit sa dulo. Medyo nadismaya siya, at hindi rin alam ni Jen kung para saan ito, ang alam lang niya ay sinabi ng kanilang ama na ito ang tadhana ni Katchin. Gayunpaman, pinahalagahan ito ni Katchin bilang regalo mula sa kanilang ama. Bigla na lang, isang matandang lalaki ang dumating na tumatakbo, desperadong nangangailangan ng mga demon hunter. Sinabi niyang nasa panganib ang kanilang bayan dahil may kakaibang hamog na nagpapawala sa mga tao. Inakala ng mga tao na isang demonyong pusa ang sanhi ng problema at may dala siyang supot ng barya upang makiusap sa kanilang tulong.
Nang tanungin ni Katchin si Jen kung dapat nilang tanggapin ang trabaho, naisip ni Jen na baka isa na namang panlilin lang ito, at hindi pa nila natatapos ang mga mahahalagang bagay sa coming-of-age ceremony ni Katchin, tulad ng paghahanap ng master na magtuturo sa kanya kung paano maging isang lalaki. Habang naglalakad palayo, nabangga ni Jen ang matanda at natapon ang supot ng mga barya, dahilan upang gumulong ang isang maliit na kampana. Naalala ni Jen na ang babaeng demonyo na pumatay sa kanilang ama ay may ganoong kampana. Hinawakan ni Jen ang braso ng matanda at tinanong kung saan nanggaling ang kampana. Pagkatapos ay nagtungo sila sa nayon at sa pasukan ay may makapal na fog. Sinabi ng matanda na ang mga pumapasok ay nawawala, ngunit hindi ito pinansin ng magkapatid at pumasok pa rin. Habang palalim sila ng palalim, lalong humihirap makakita dahil sa fog. Nagreklamo si Katchin, ngunit sinabi ni Jen na ibig sabihin nito ay malapit na sila sa kanilang target. Ngunit nang lumingon siya, wala na si Katchin. Isang boses ng babae ang nagtanong kay Jen kung sino ang hinahanap niya. Sinabihan niya itong sabihin ang pinagmulan ng kampana, at nangakong hindi siya sasaktan kung aalis siya sa bayan. Ngunit sa halip ay inatake siya nito ng matindi at iniwasan niya ang lahat. Lumalabas na isa siyang catgirl demon at tinangkang kanmutin siya, tinamaan ang kanyang likod. Naging seryoso si Jen at nagsimula ng isang spin ng attack na nagpawi sa fog at nagpabagsak sa kanya. Natatakot siya at sinabing naghahanap lang siya ng pagkain at ang mga nawawalang tao ay naligaw lang, hindi nasaktan. Matapos subukang akitin si Jen upang linlangin ito, tinanong ni Jen ang demonyo kung alam niya kung saan nanggaling ang kampana. Sinabi nitong nakita lang niya ito nang hindi sinasadya at wala siyang ideya kung saan ito nanggaling. Nagpa siya si Jen na paalisin siya. Ngunit sinamantala nito ang kanyang kabaitan at naglunsad ng sorpresang atake mula sa likuran. Gayunpaman, nakita ni Jen ang kanyang plano at mabilis siyang tinigpas gamit ang kanyang espada. Nagsimulang maglaho ang babaeng demonyo at binalaan si Jen na ipaghihiganti siya ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpatay kay Katchin, na ikinabahala ni Jen. Sa kabilang banda, hinarap ni Katchin ang isang lalaking cat demon na nagpatalsik sa kanya sa isang atake. Nadismaya ang demonyo, sa pag-aakalang mas malakas ang mga demon hunter, ngunit sa halip ay isang hamak na tanga at mahinang bata lamang ang nahanap niya. Nagalit si Katchin nang marinig ito at kumuha ng isang patpat mula sa lupa upang hamunin ang demonyo. Pinapanood sila ni Jen mula sa isang water tower, itinuturing ito bilang huling pagsubok ni Katchin bago magtapos. Naglunsad ang cat demon ng ilang atake, ngunit hinarang ito ni Katchin gamit ang kanyang makeshift na tungkod. Sinabi sa kanya ng demonyo na walang silbi ang lumaban dahil malamang ay napatay na ng kanyang kapatid si Jen. Alam ni Katchin na ang kanyang kapatid ay isa ring talunan, ngunit hindi siya magpapatalo. Nakapagpatama siya ng ilang atake sa demonyo, na ikinagalit nito. Binilisan ng demonyo ang kanyang kilos, nagbigay ng ilang sugat, at binali ang patpat ni Katchin. Humanda si Jen na mamagitan, ngunit napansin ni Katchin ang walang kwentang bagay na ibinigay ng kanyang ama. Umiilaw ito, humaba, at naging isang gintong tungkod, na nagpagising sa kanyang tunay na kapangyarihan. Ginamit niya ito na parang sibat upang tuhugin ang demonyo. Ang tungkod ay nagpadala ng isang mahiwagang alon sa buong sansinukob, na nakakuha ng atensyon ng iba't ibang individual na pamilyar sa alamat ng Diyos ng digmaan. Buhay pa ang cat demon kahit malubha ang sugat nito. Sugatan din si Katchin, ngunit wala siyang malay at hindi alam ang nangyayari. Natatakot ang cat demon na saktan siya ni Katchin paggising nito, kaya sinubukan niyang hugutin ang tungkod sa kanyang dibdib. Ngunit dumating si Jen upang tumulong. Inilabas ni Jen ang kanyang mga espada at gustong malaman ang tunog ng kampana, naging parang wala siya sa sarili. Ginamit ni Jen ang pagkakataong ito upang tanungin kung sino ang babaeng demonyo, ngunit sinabi ng cat demon na hindi maaaring malaman ng mga demonyo ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ng cat demon na inutusan siyang pumatay ng mga demon hunter at kunin ang mga spirit fragments. Nang matapos sabihin ng cat demon ang katotohanan, naging agresibo ang kampana at lumipad sa kanyang bibig, dahilan upang sumabog siya. Sinubukan ni Jen na protektahan si Katchin mula sa pagsabog. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dalawang celestials ang nanonood mula sa isang screen. May isang batang lalaki at isang batang babae. Agad na ginapatid ngunit hindi niya kaya. Sinubukan ni Katchin na ipakilala ang kanilang sarili, na nagsasabing sila ay mga demon hunter na kinuha ng si Shallow at ang babae ay si Xiao. Nang tanggalin niya ang kanyang maskara, sinabi ng magkapatid kung gaano siya ka-cute at nag-blush siya.
2 piraso ng kanyang espiritu upang mabuksan ang selyo ng Void Realm at mapalaya ang mga Diyos. Ang Divine Staff ang susi dahil nararamdaman nito ang mga spirit fragments. Inisip ni Jen na maaaring konektado ito sa sinabi sa kanya ng Cat Demon, at umaasa siyang sa pamamagitan ng pagkuha ng mga spirit fragments na ito ay mahahanap nila ang pumatay sa kanilang ama. Kaya ayaw niyang ibigay ng kanyang kapatid ang tungkod. Sinubukan ni Jen na alamin pa ang mga plano ng mga estranghero at tinanong kung paano sila nakakasiguro na ito ang Divine Staff. Ipinaliwanag ni siya na sinasabi sa Celestial Book na ang Divine Staff ay isa sa mga sandatang ginawa ng Diyos ng paglikha. Kapag nagising ito, naglalabas ito ng malakas na enerhiya na kumakalat sa 6 na realms at doon nila ito nahanap. Ikinagulat ito ni Katchin. At sinabi ni siya na hindi lang ang mga Diyos ang nakaselyo sa Void Realm, nandoon din ang Demon King na si W. Sun at ang kanyang hukbo ng demonyo. Nararamdaman din ng mga tagasunod ng Demon King ang enerhiya. Hindi pa rin sigurado si Jen kung mapagkakatiwalaan ang mga kakaibang nilalang na ito. Dahil magulo at mapanganib ang mundo, sinabi niya sa kanila na walang sino man ang mapagkakatiwalaan sa panahong ito. Ikinagalit ito ni Xiao at itinutok ang kanyang sandata sa kanila, sinabing determinado silang kunin ang tungkod maniwala man si Jen o hindi. Ngunit pinatigil siya ng kanyang kaibigan. Ipinagpatuloy ni Xiao, na sinasabing kung hindi nila mabubuhay ang Diyos ng digmaan at mabubuksan ang selyo ng mga Diyos, mananatili sa kaguluhan ang mundo. Kung ang mga demonyo ang unang makakakuha nito at mapapakawalan ng hukbo ng demonyo, ito na ang katapusan ng mundo. Nagtanong si Katchin kung ang pagbibigay ba ng tungkod ay makapagliligtas sa mundo at nangako itong kung mahahap. Nalulungkot si Katchin na ibigay ang tungkod na regalo ng kanilang ama, ngunit pinakalma siya ni Jen, na nagsasabing susuportahan ng kanilang ama ang kanyang pinili. Inisip ni Jen na ang pagsuko sa Divine Staff ay nangangahulugang pagkawala ng bakas ng babaeng demonyo, ngunit ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang kapatid. Iminungkahi niyang puntahan nila ang chief ng Nayon para sa kanilang gantimpala at isang party para kay Katchin. Paalis na sana sila nang magalit si Xiao dahil peke ang tungkod. Kinuha ito ni Katchin sa kanya at muling naging gintong tungkod. Ikinagulat niya ito dahil nagiging bakal ito tuwing hawak niya. Ipinaliwanag ni siya na ang tungkod ay natulog ng 100 taon at tanging ang may busilak na puso lamang ang makakagising nito. Sa madaling salita, hindi siya karapat-dapat. Tila pinili nito si Katchin bilang bagong may-ari. Ang kawawang si Xiao ay nagpahayag na sasama ang magkapatid sa kanila, dahil kung pumili ang tungkod ng may-ari, wala nang iba pang makakagamit nito maliban kung wala na ang orihinal na may-ari. Natuwa si Jen na tila panig sa kanila ang tadhana, at doon nagsimula ang kanilang paglalakbay kasama ang 2 celestial beings. Matapos nilang makuha ang gantimpala sa pagliligtas sa Nayon, sumakay silang lahat sa isang barkong ipinatawag ni siya, na labis na ikinamangha ng magkapatid. Sa warning system ng barko tungkol sa isang balakid na kailangang iwasan. Umiwas ang barko at muntik na nilang mabangga ang isang babaeng nakahiga sa gitna ng disyerto. Pinuntahan ito ni Jen upang suriin at nakakita siya ng isang babae sa lupa. Nang lumapit siya, nakita niyang malubha itong sugatan at duguan ang tiyan. Humanda siyang dalhin ito sa barko, ngunit ayaw ni Xiao ng hindi kilalang tao sa loob. Bilang isang demon hunter, hindi maiiwan ni Jen. Hindi ba nawiwiwarduhan si Jen na mag-isa ang babae sa gitna ng disyerto? Nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo ngunit sa huli ay nagpasya silang tulungan ang babae. Nang maglaon, nagpasalamat ang babae sa kanilang tulong, ngunit sinabi ni Xiao sa kanya na kung ayos na siya ay dapat na siyang umalis. Gaya ng dati, nagsimulang magtalo si Jen at Xiao habang binibigyan ni Katchin ang babae ng isang basong tubig. Tinanong siya ni siya kung paano siya nasugatan, at sinabi nito na nakatagpo siya ng mga bandido noong nakaraang araw na nagtangkang umatake sa kanya. Nang subukan niyang tumakas, sinaksak siya sa tiyan. Nagtago siya hanggang sa umalis ang mga ito at ngayon ay natatakot siyang makatagpo muli sila. Nagalit si Jen at gustong patayin agad ang mga bandido, ngunit ipinaalala ni Xiao sa kanya na kung aalis siya sa barko ay hindi na siya makakabalik. Kaya hinayaan na lang niya dahil ligtas na naman ang babae. Nagtanong ang babae kung saan sila pupunta at kung maaari ba silang isama sa Dark Canyon. Sinabi ni Jen na isa itong malaking pagkakataon dahil papunta sila doon upang maghanap ng mga spiritual fragments ng Diyos ng digmaan. Hindi niya masyadong maintindihan, kaya ipinaliwanag ni Katchin na naghahanap sila ng mga fragments na ito, bagaman hindi sila sigurado kung ano ang hitsura ng mga ito. Ipinakita niya rito ang Divine Staff at sinabi kung paano nito naramdaman ang isang fragment sa Dark Canyon.
Naging interesado rito ang babae, ngunit mabilis na hinawakan ni Xiao ang mga kamay ni Kachin, sinasabihan itong itago ang tungkod sa babae dahil hindi niya ito negosyo. Pagkatapos ay sinabi ni siya na gabi na at dapat na silang magpahinga at tumuloy sa Dark Canyon sa umaga. Matapos umalis ang mga celestial beings, tinanong ni Jen ang babae kung ano ang pangalan niya at sinabi nitong Zing. Maya-maya, ang dalawang magkapatid at si Zing ay natutulog sa iisang kwarto. Nagising siya at sinupunta kay Jen, nang umiti ngunit hindi nagising. Ikinabahala ito ni Zing, na nagtataka kung anong klaseng panaginip ang mayroon sila. Bago siya makasubok ulit, bumukas ang pinto at nagpanggap siyang tulog nang pumasok si siya. Kinabukasan, lumabas ng kanilang kwarto sina Jen at Kachin. Sobrang excited si Jen tungkol sa isang panaginip kung saan nakipaglaban siya sa mga monsters, ngunit sinigawan siya ni Xiao na manahimik. Noon nila napansin na wala sa kanila ang kanilang bagong kaibigang si Zing. Nagtanong si Jen kung nasaan siya at sinabi ni siya na wala na ito nang magising sila. Nag-aalala si Jen na baka makatagpo itong muli ng mga bandido at naramdaman niyang dapat sana ay sumama siya rito. Lalo pang natakot si Kachin nang marealize niyang wala na ang kanyang divine staff. Samantala, pumasok si Zing sa isang kagubatan na patungo sa Dark Canyon. Sa pagbabalik sa nakaraan, nakita niya ang kanyang sarili sa isang kuweba na napalilibutan ng dalawang demonyo at ilang bandido. Sa isang trono sa dulo ng hagdanan, nakaupo ang demon boss kasama ang kanyang kanang kamay, na isa ring demonyo. Sa itaas nila, ang kapatid ni Zing na si Zion ay nakabitin sa kisame at tila kinidnap ito ng mga demonyo. Hinawakan ng pangalawang demonyo ang mukha ng kanyang kapatid at sinabing nahanap na ng mga celestial messengers ang divine staff at dumarating na sila. Kailangan nila si Zing, na siyang pinakamagaling na magnanakaw sa mundo, upang nakawin ang divine staff mula sa mga celestials. Nakiusap ang kapatid ni Zing na huwag itong gawin, ngunit inakala ni Zing na ang tungkod ay isang alamat lamang dahil walang nakakahanap nito sa loob ng 100 taon. Itinama siya ng demon boss at ipinakita sa kanya ang isang spirit fragment mula sa Diyos ng digmaan, na naramdaman ang paggising ng tungkod. Nagpalutang siya ng ilang bato at niyanig ang kuweba upang ipakita ang kapangyarihan ng piraso ng espiritu. Sinabi niyang ang divine staff ang pinakamalakas na sandata kailanman, at kung makukuha niya ito kasama ang spirit fragment, pamumunuan niya ang lahat ng demonyo. Natakot si Zing sa kapangyarihan at sa kung anong mangyayari kung susuwayin niya ito. Nagtanong siya kung palalayain ba siya at ang kanyang kapatid kapag nakuha na nila ang tungkod. Tumawa lang ang pinuno, nangangakong ibabalik ang kanyang kapatid kapag nasa kanya na ang tungkod. Nakiusap si Zion na huwag itong gawin at ipinaalala rito ang pangakong hindi na magnanakaw muli. Napaisip si Zing, ngunit sinabi ng demonyo sa tabi ng kanyang kapatid na sasaktan nila ito kung hindi siya susunod. Nag-alis si Zing at sinabi sa pinuno na dadalhin niya ang tungkod kahit mga hulugan itong kailangan niyang lumaban. Sa kasalukuyan, hawak ni Zing ang divine staff malapit sa kanyang puso, handang iligtas ang kanyang kapatid mula sa Dark Canyon. Samantala, sina Jen at Kachin ay nasa gipit na sitwasyon dahil galit na galit si Xiao sa kanila sa pagliligtas sa isang taong lumabas na sinungaling. Nawala pa nila ang divine staff, na lalong nagpapakulo sa dugo nito. Humingi ng paumanhin si Jen sa hindi pagkakatanto na si Zing ay isang sinungaling, ngunit patuloy siyang pinapagalitan ni Xiao, sinasabing nadala si Jen sa ganda nito. Sinubukang magayos ni siya at hiniling sa lahat na kumalma, ngunit sinabihan siya ni Xiao na mag-focus sa pagpapatakbo ng barko habang binibigyan niya ng leksyon ang magkapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, pinatigil ni siya ang barko, sinasabing amoy pulbura ito at kailangan niya ng sariwang hangin. Pagkatapos ay binanggit niyang nahanap na niya si Zing at ang tungkod, na ikinagulat ng lahat habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Nagtanong si Kachin kung saan sila pupunta. Sumagot si siya na papunta sila sa isang lugar na tinatawag na Spiderweb Cave. Ipinaliwanag niya na mahirap itong pasukin, gaya ng sapot ng gagamba, at madaling maliga doon. Nang makarating sila sa pasukan ng kuweba, ginamit ni siya ang kanyang tablet upang ipakita ang signal ng divine staff at ng spirit fragment. Nagbigay ito ng motibasyon kay Jen, na determinadong mabawi agad ang mga ito. Sa loob ng kuweba, naghahanda na ang demon boss at ang kanyang tauhan para sa palitan. Inihagis ni Zing ang tungkod sa demon boss at muling nakasama ang kanyang kapatid na si Zion. Humingi ng paumanhin si Zion sa pagpunta sa Dark Canyon ng mag-isa, na humantong sa kanyang pagkakadakip at pag-blackmail kay Zing upang magnakaw.
Pinakalma ni Zing ang kanyang kapatid at nangakong gagawin ang lahat upang protektahan ito, kahit mga hulugan itong pagtitiis sa sumpa ng pagnanakaw sa mahabang panahon. Habang sinusubukan nilang umalis, hinaranggan ng pangalawang demonyo ang kanilang daan. Sinabi ng Demon Boss kay Zing na ang kanyang pag-alis ay hindi bahagi ng kasunduan. Inatake siya ni Zing gamit ang kanyang web thread, ngunit iniwasan niya ito. Gayunpaman, ang thread ay pumulupot sa kanyang binti, dahilan upang mat-ambush siya at may hagis ang tungkod sa hangin, na sinalo naman ni Zing. Sumugod ang pangalawang demonyo kay Zing, ngunit ginamit niya ang tungkod at sinubukang pahabain ito. Natakot ang demonyo, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ng isang tensyonadong sandali, binaril niya ang sapot sa mukha ng demonyo, na nagpabulag dito ng panandalian. Sinamantala ng magkapatid ang pagkakataong ito upang tumakbo, ngunit natisod at natamba si Zion. Kahit sinabihan siya ng kanyang kapatid na iwan na siya, nanatili si Zing upang protektahan ito. Habang papalapit ang mga demonyo, bumaril muli ng sapot si Zing ngunit pinutol ito ng pinuno gamit ang kanyang espada at sinubukang umatake. Nagawang itulak ni Zing ang kanyang kapatid palayo sa panganib sa tamang oras, na iniwasan ang atake. Natatakot si Zion ngunit sinusubukang lumaban sa kabilang demonyo, bagaman masyado siyang mahina. Samantala, patuloy ang pakikipaglaban ni Zing sa Demon Boss. Ginamit niya ang kanyang sapot upang ikulong ang demonyong sasakit sana sa kanyang kapatid sa isang dingding. Sinabihan siya ng Demon Boss na manatiling nakatutok at patuloy siyang inatake. Sinubukan niyang iwasan ang mga kilos nito at gamitin ang kanyang web powers, ngunit ginulat siya nito ng isang rock spell na nagpabagsak sa kanya. Sobrang natakot si Zion at pinuntahan ang kanyang kapatid. Sinabihan siya ni Zing na tumakbo at tumakas. Ngunit nakawala ang pangalawang demonyo mula sa mga sapot at ikinulong ang mga babae sa isang espesyal na barrier dahil sa kapangyarihan ng spirit fragment. Nagulat si Zing na ang pangalawang demonyo ay mayroon ding fragment. Sa labas ng kuweba, sinabi ni siya sa grupo na maaari niyang sundan ang bakas ng tungkod dahil masyadong komplikado ang kuweba upang mahanap ang pinakamagandang daan. Iminungkahi ni Jen na maghiwalay sila at hiniling kay Katchin na sumama sa kanya. Binalaan sila ni Shawa na huwag nang magpaloko muli habang umaalis sila. Sa kailaliman ng kuweba, nagsimulang mag-alala si Katchin dahil lahat ng daan ay magkakamukha. Pinakalma ni Jen si Katchin, sinabing naamoy niya ang kakaibang bango ni Zing sa isa sa mga daanan. Nakarating din sila sa isang mas bukas na lugar at narinig si Zing na sinusubukang makipagnegosasyon sa mga demonyo. Inalok niyang ibigay ang tungkod kapalit ng kanilang paglaya, ngunit tumanggi ang mga demonyo. Gusto nila ang magkapatid at ang tungkod. Nagsimulang damyugo ang tiyan ni Zing at nag-aalala ang kanyang kapatid. Nakiusap si Zion sa mga demonyo na maawa sa kanila, nangangakong gagawin ang hinihiling nila. Tinanggap ito ng Demon Boss, nangangakong hindi sila sasaktan kung makikipagtulungan sila. Pinapanood sila ng magkapatid mula sa kanilang pinagtataguan at kahit gustong tumulong ni Katchin, sinabi ni Jen na maghintay ng tamang pagkakataon. Pagkatapos ay inalis ng mga demonyo ang barrier at muntik nang magkaroon ng masamang mangyari, ngunit itinulak ni Zing ang kanyang kapatid palayo at kinalmutan ang mukha ng demonyo gamit ang kanyang sapot. Nagalit ang Demon Boss at sinubukang saktan si Zing gamit ang isang rock spell, ngunit humarang si Zion upang protektahan ito at malubhang nasugatan. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kapatid sa lahat ng gulo na idinulot niya bago siya nalagutan ng hininga, dahilan upang sumigaw si Zing sa pighati. Nagalit si Jen at inatake ang mga demonyo gamit ang kanyang mga espada. Nagawang magpatawag ng pinuno ng isang malaking espada upang harangan ang atake ni Jen. Sinabihan ni Jen si Zing na pumunta sa ligtas na lugar habang sinusubukan ni Katchin na atakihin ang pangalawang demonyo mula sa likuran ngunit nabigo at itinapon sa lupa. Biglang nagkaroon ng malaking pagsabog na ikinagulat ng lahat. Pumasok sina Shawa at siya sa kuweba sa pamamagitan ng pagpapasabog ng butas gamit ang arm cannon ni Shawa. Hindi inaasahan ng mga demonyo na darating sila ng ganoon kabilis. Sinubukan ni Shawa na barilin si Zing, ngunit hinarang ni Jen ang tira, dahilan upang sumabog ang kisame ng kuweba. Nagalit si Shawa at sinubukang umatake muli, ngunit pinatigil siya ni Katchin at sinubukang pakalmeyan ito. Sinabi sa kanya ni Katchin na may alam silang hindi niya alam tungkol kay Zing, ngunit inakala ni Shawa na pareho na silang nabaliw. Pagkatapos ay napansin niya ang dalawang demonyo na protektado ng isang mahiwagang barrier. Napagtanto ni siya na ginagamit ng mga demonyo ang spirit fragment ng Diyos ng digmaan. Kinutya ng pinuno ang grupo, sinasabing hindi sapat ang kanilang kanyan upang talunin sila.
Sinabihan siya ni Xiao na huwag masyadong kampante habang naghahandang bumaril, habang sinabihan naman ni Jen si Zing na kunin ang kanyang kapatid at umalis. Hiniling din niya kay Katchin na tulungan ito. Sinubukan ng pangalawang demonyo na pigilan sila, ngunit binyantaan siya ni Jen na papatayin kung hahakbang pa, na nagpatigil sa kanya. Napagtanto ng demonyo na ang mga espada ni Jen ay mga demon-slaying swords. Tinawag ng pinuno ang kanyang mga tauhan, na pinalibutan ang grupo. Hindi natatakot si Xiao, kinutya niya ang pinuno at tinawag itong mahina. Talagang nagalit ang pinuno at iniutos sa kanyang mga tauhan na umatake. Nang hindi man lang pinagpapawisan, hiniling ni Xiao kay siya na asikasuhin sila. Ginamit ni siya ang kanyang tablet upang magpatawag ng isang malaking wind tornado, na nagpatalsik sa maraming bandido sa labas ng kuweba. Ikinagulat ito ng mga demonyo at tanging silang dalawa na lang ang natira sa kanilang grupo. Hangang-hanga sila sa kapangyarihan ng mga celestial beings. Sinabihan ni Jen ang kanyang kapatid na kunin ang mga babae at lumabas na doon, ngunit hindi hahayaan ng pinuno na makatakas sila ng ganoon kadali. Inatake siya ng sunod-sunod na rock spikes, ngunit ang tornado spell ni siya ang nag-angat kay Zing at Katchin mula sa lupa, na nagligtas sa kanila. Sinubukan ng Demon Boss ang isang malakas na atake gamit ang kanyang espada, ngunit hinarang ito ni Jen gamit ang kanyang mga espada. Inihagis ng pangalawang demonyo ang isang balisong, ngunit sinalag ito ng cannon spikes ni Xiao. Pagkatapos ay tinamaan niya ang Demon Boss habang gumagawa si siya ng bagyong may kidlat sa pamamagitan ng butas sa kisame. Sinubukan ng pangalawang demonyo na ilagay ang kanyang barrier, ngunit pinigilan ito ni Xiao sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa kanya sa bagyo, habang ginamit naman ni siya ang Thunderbolt spell upang tamaan ang Demon Boss pagkatapos. Sinabi ni siya sa magkapatid na oras na nila upang hawakan ang laban at inutusan silang tulungan ang mga babae. Binuhat ni Jen si Zion sa kanyang mga kamay at tinulungan naman ni Katchin si Zing, na malubhang sugatan at humingi ng paumanhin sa paglinlang sa kanila. Sa daan, pinakalma siya ni Katchin na ayos lang iyon at ibinalik ni Zing ang tungkod sa kanya. Biglang hinabol ng Demon Boss si siya at tinangkang saktan ito, ngunit iniwasan niya ang atake at gumawa ng fire spell gamit ang kanyang tablet. Mabilis na gumawa ang demonyo ng rock wall upang ibalik ang apoy kay siya. Sinamantala ang mga apoy, sinubukan niya ang isang sorpresang atake, ngunit sinalag ni Xiao si siya gamit ang kanyang canyon at itinulak ang demonyo pabalik. Binalaan sila ng demonyo na may oras pa silang tumakas, ngunit hindi natatakot si Xiao at kinutya pa ito, na ikinagalit niya. Nagsimula siyang magpalutang ng mga bato at yanijin ang kuweba. Nagbabala si siya na mag-ingat dahil sa kabila ng pagiging mahina ng demonyo, mayroon pa rin siyang spirit fragment na medyo malakas. Nagpadala ang demonyo ng mga lumulutang na bato bilang projectiles at sinubukan ni siya na harangan ang mga ito ng water wall, ngunit bumaon ang mga bato sa likido. Kailangan nilang tumalon pabalik at nagpakawala si Xiao ng isang malakas na energy wave gamit ang kanyang canyon. Sinubukan ng demonyo na itigil ito, ngunit ang laser ay nahati sa ilang beams at halos hindi siya nakagawa ng rock dome sa tamang oras upang protektahan ang sarili. Nagmayabang ang demonyo na kung may mga bato siya ay hindi nila siya matatamaan dahil maaari siyang palaging mag-shield. Sa kasamaang palad, nakatayo siya sa isang pool ng tubig at nagpakawala si siya ng isa pang lightning spell, na kuryente sa tubig. Tinapos ni Xiao ang labanan gamit ang isang malakas na tira na naging abo sa demonyo at nagpalabas ng spirit fragment mula sa katawan nito. Matapos kunin ang fragment, nagmadali silang lumabas ng gumuho na kuweba. Sa labas ng kuweba, dinala ng dalawang magkapatid ang dalawang babae sa ligtas na lugar. Nagpasalamat si Zing sa kanilang tulong at sinabi ni Jen sa kanya na ang kanyang kapatid ay may pagkakataon pa at maaari nilang iligtas ang buhay nito sa tamang pag-aalaga. Ngunit sorpresa, tumalon ang pangalawang demonyo mula sa likuran ng ilang mga puno, sinusubukang saktan si Jen. Mabuti na lang at dinaluhong ni Katchin ang demonyo sa lupa sa tamang oras. Tumayo ang demonyo at sinubukang saktan si Katchin gamit ang kanyang balisong, ngunit hamarang si Jen upang protektahan ang kanyang kapatid. Hinamon ng demonyo si Jen sa isang tunggalian upang makita kung kaninong mga espada ang mas mabilis. Sa panahon ng labanan, mabilis na kumilos ang demonyo, na tila maraming braso, at mas mabilis siya kaysa kay Jen. Nakalmo pa nga niya ng bahagya si Jen at dahil sa pagdurugo, nagsimulang lumabo ang paningin ni Jen. Upang tulungan si Jen, sumugod si Katchin sa demonyo upang hawakan ito sa pwesto para matamaan siya ni Jen. Ngunit nagsimulang saktan ng demonyo si Katchin.
Nang subukan ni Jen na tumulong, naglagay ng barrier ang demonyo upang ikulong siya at sinipa si Katchin palayo. Talagang nagalit si Jen at sinimulang subukang sirain ang barrier. Pagkatapos ay napansin ng demonyo ang mga espesyal na espada ni Jen ngunit nalito nang subukan ni Zing na tumulong sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sapot sa demonyo. Nakakalungkot na madaling pinutol ng demonyo ang sapot dahil mahina pa siya. Nag-focus muli ang demonyo kay Jen, gamit ang isang spell upang dahan-daang gawin siyang estatwa sa pamamagitan ng paggawa sa kanyang mga braso at binti na bato. Habang nangyayari ito, sinabi ni Jen kay Katchin na tumakas kasama ang mga babae at hahabol na lang siya mamaya. Ngunit hindi siya iiwan ni Katchin at sinimulang suntukin ang barrier, nasasaktan ang kanyang mga kamay. Nang makita si Katchin na ganito, pinatalsik siya ng demonyo at kinutya si Jen, sinasabing dapat na siyang magsababi ng huling salita. Pakiramdam ni Katchin ay wala siyang magagawa at naiyak dahil kailangan niya palagi nang magtatanggol sa kanya. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Jen na tinalo niya ang Cat Demon at magiging isang mahusay na Demon Hunter balang araw. Biglang ang tungkod na nakasabit sa leeg ni Katchin ay nagsimulang lumiwanag ng gintong liwanag at nagbago rin ang kulay ng kanyang mga mata. Sa isang malakas na atake, winasak niya ang barrier gamit ang tungkod. Pinatalsik siya ng puwersa at sinipa rin ng demonyo, na nagtangkang kunin ang tungkod. Ngunit nang hawakan ito ng demonyo, naging maliit at bakal muli ang tungkod. Dahan-daang nawawala ang pagiging bato ni Jen habang pinupuntahan ng sugatang si Katchin, na nagsabing kampante na siyang natulungan itong makawala sa barrier bago nawalan ng malay dahil sa pagkapagod. Nalilito ang demonyo sa pagbabago ng tungkod at sinusubukang palakihin itong muli gamit ang iba't ibang mga parirala, ngunit hindi ito gumana. Dahil hindi nakatutok sa laban, nagawang hiwain ni Jen ang braso ng demonyo at sumigaw ito sa sakit habang sinusubukang gamitin ang kanyang super speed upang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabilis na si Jen. Biglang nakita ng demonyo ang isang anino ng isang lalaking may puting buhok na may parehong mga espada. Sa isang mabilis na hiwa, napaluhod ni Jen ang demonyo. Inihayag ng demonyo na siya ay isang tao at sinabing hindi maaaring pumatay ng tao ang mga Demon Hunter. Ngunit sinabi ni Jen na ang mga masasamang gawa ng demonyo ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Sinabi ng demonyo na ipinapaalala sa kanya ni Jen ang dating master ng gumagamit ng dalawang espada. Inihayag ng demonyo na mahigit 12 taon na ang nakalilipas, isang misteryosong babae ang nag-utos sa kanya na dakpin ang Demon Hunter na gumagamit ng dalawang espada at hinarap niya ang hunter na iyon ngunit malinaw na natalo. Nakagugulat na hinayaan siyang umalis ng Demon Hunter at matapos makipag-usap sa babaeng iyon, hiniling niya rito na huwag kailanman patawarin ang swordsman. Nagtataka siya kung nagsisisi pa ba ang mandirigmang iyon sa pagpapakawala sa kanya. Si Jen, na may espada sa leeg ng lalaki, ay nagtanong tungkol sa misteryosong babae, ngunit sinabi lang ng demonyo na ito ay tadhana. Pagkatapos ay tumunog ang isang kampana at namatay ang demonyo, na naglabas ng isa pang spirit fragment. Noong gabing iyon, sa barko, sinubukan ni siya na gamutin si Zion, ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, sinabi niya kay Zing na ang mga sugat ng kanyang kapatid ay masyadong malala para sa pagpapagaling ng celestial magic. Sobrang lungkot ni Katchin at tumakbong umiiyak sa labas. Nagsisisi si Zing na hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid, ngunit sinabi ni siya na may isa pang paraan. Maaari nilang siliuhan ang espiritu ng kanyang kapatid at gamitin ang kapangyarihan ng Diyos upang pagalingin ito mamaya. Kailangan nilang ihiwalay ang espiritu nito mula sa katawan at muling mabubuhay ito sa ibang katawan pagdating ng panahon. Sumang-ayon si Zing at inilagay ni siya ang espiritu ng kanyang kapatid sa singsing ni Zing. Sa labas, nagtataka si Katchin kung bakit siya ang pinili ng tungkod. Lumitaw si Jen at ibinalik ang tungkod, sinasabing si Katchin ay may nakatagong potensyal. Hiniling niya kay Katchin na maniwala sa kanyang sarili at ipinaliwanag na maaari nilang iligtas ang kapatid ni Zing gamit ang isang spell kung mahahanap nila ang lahat ng spirit fragments at mailigtas ang mga Diyos. Nagkaroon ng motibasyon si Katchin at nagmadaling bumalik sa barko matapos siyang tawagin ni Xiao. Nang maiwang mag-isa, inisip ni Jen ang mga salita ng demonyo tungkol sa dating gumagamit ng dalawang espada. Sa loob ng barko, ibinigay ng mga Celestials kay Katchin ang mga spirit fragments na nahanap nila, na hinigop naman ng Divine Staff. Binalaan ni Xiao si Katchin na huwag na itong mawala muli. Dumating si Jen at oras na upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Gustong sumama ni Zing sa kanila at naniniwalang makatutulong siya. Malugod siyang tinanggap ni Jen sa team sa kabila ng karaniwang negatibong reaksyon ni Xiao.
Sa huli ay sinamahan niya sila sa kanilang paglalakbay. Kinabukasan, dumating sila sa isang bagong lungsod na puno ng mga pabrika. May lagnat si Kachin at hindi mapigilan ang pag-ubo dahil sa sobrang init. Nagtanong si Jen kung may mga spell ba si siya upang palamigan siya at ipinaliwanag ni siya na ang tungkod ay humigop ng 2 spirit fragments ng sabay, na mahirap para kay Kachin. Ngunit kapag nakarating na sila sa tindahan ng Earth God, bibigyan nila siya ng espesyal na gamot at magiging maayos na siya. Pagkatapos nito, lumabas si Zing ng barko na may suot na mas magaan dahil sa init. Nagseselos at nagalit si Xiao dahil sa tingin niya ay mapang-akit ang hitsura ni Zing, ngunit hindi ito pinansin ni Kachin. Naglakad sila sa mga kalye at nahanap ang tindahan na hinahanap nila. Nagulat si Jen dahil hindi ito mukhang tindahan ng Earth God, mas kamukha ito ng isang clothing store. Hindi siya sigurado kung makakahanap sila ng gamot doon, ngunit iminungkahi ni siya na tingnan nila ito. Sa loob, sumigaw si Xiao upang makuha ang atensyon ng shopkeeper. Isa siyang kakaibang matandang lalaki na mabilis na napansin na sila ay mga Celestials. Matapos ang kaunting kalituhan at isang suntok mula kay Xiao dahil pinagmamasdan nito si Zing, sineryoso sila ng shopkeeper. Ipinaliwanag niya na dahil sa kaguluhan sa Celestial Realms, mas kaunting Celestial customers ang pumupunta sa kanyang tindahan, kaya nagsimula siyang magbenta ng mga produkto ng tao upang mabuhay. Pinindot niya ang isang button at ang tindahan ay nagbagong anyo bilang isang medicine shop. Mabilis na nag-order si Xiao ng ilang mahiwagang beans na tinatawag na senzu beans, na ibinigay niya kay Kachin upang maibsan ang sakit nito. Humanga si Jen at gusto ring bumili ng ilan, ngunit nadismaya siya nang malaman niyang nagkakahalaga ang mga ito ng 2 celestial coins, na katumbas ng 2 bilyon sa pera ng tao. Nag-alok si siya na bayaran ang mga ito at inilipat ang pera gamit ang kanyang tablet. Tinanong ni Xiao ang matanda tungkol sa industrial furnace sa Fire City. Sinabi nito sa kanila na 100 taon na ang nakalilipas isang malaking fire meteorite ang nahulog sa furnace at binago ang klima. Ang meteorite ay nagningas sa loob ng 300 araw at naging bagong furnace, na ngayon ay kontrolado ng isang flame demon na tinatawag na Fire Evil Cloud. Nagalit si Xiao dahil hindi niya maintindihan kung bakit susunod ang isang celestial sa isang demonyo. Ipinaliwanag ng matanda na isa itong malakas na demonyo na nagkokontrol ng apoy at walang sino man ang nangangahas na hamanin siya. Tinanong ni siya si Kachin kung mas mabuti na ang pakiramdam nito at sinabihan itong paikutan ang Divine Staff. Sinimulang paikutan ito ni Kachin at nagdulot ito ng reaksyon mula sa meteorite. Inisip ni siya na may isang fragment ng espiritu ng Diyos ng digmaan doon, na ginagamit ng mga fire demons upang lumakas. Nagtaka si Jen kung ang misteryosong tao na narinig niya ay baka nandoon, ngunit binasag ni Kachin ang tensyon nang mabitawan niya ang tungkod dahil naputol ang kanyang kwintas. Nagpa siya ang mga Celestials na puntahan ang fragment at nagpilit si Jen na sumama. Binalaan sila ni Xiao na haharap sila sa isang napakalakas na demonyo na may malakas na magic na hindi katulad ng mga nilabanan nila dati. Gusto pa ring sumama ni Jen at mas gusto ring sumama ni Kachin, ngunit hiniling ni Jen na manatili na lang siya habang inaalagaan siya ni Zing. Samantala, sa loob ng isa sa mga pasilidad, sinabi ng isang babaeng secretary sa Flame Demon na ligtas ang core. Inisip niyang magiging kawili-wili ang mga bagay-bagay. Narating ni na siya, Jen, at Xiao ang pinto ng Great Flame Building at ipinakita sa kanila ni siya ang mga blueprints, na nagpapakitang ang Flame Demon na hinahanap nila ay nasa tuktok. Maraming guards sa bawat floor, kaya ang pag-akyat doon ay matatagalan. Nagsimulang magpaliwanag si siya ng paraan upang maiwasan ang away at makatipid ng enerhiya, ngunit bago pa siya makatapos, hinati ni Jen ang pader gamit ang kanyang espada at pumasok sa building, na ikinagulat ni na siya at Xiao. Mabilis na napuno ang koridor ng mga armadong guards, habang sa tindahan, inaalagaan ni Zing si Kachin, na may sakit at nananaginip ng masama. Pinapalamig niya ito gamit ang basang tela, at sa kanyang panaginip, ang 2 spirit fragments at ang divine staff ay naging mga espiritu at gumawa ng yin-yang sign. Pagkatapos ay lumipat ang panaginip sa isang lumang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo. Ang Diyos ng digmaan ay nakipaglaban sa kanila ngunit pinagtaksilan, pagkatapos nito ay naramdaman ni Kachin ang mga demon souls at ang spirit fragments at sinusubukan nilang kumbensihin siyang gamitin ang spirit fragment upang makakuha ng kapangyarihan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuko sa kanyang kaluluwa. Napaisip si Kachin at inaming mahina siya ngunit nagpasya siyang gusto niya ng kapangyarihan hindi upang maging mas malakas kaysa sa iba kundi upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ayaw niyang maging masama,
Lumiwanag ang Divine Staff dahil naipasa niya ang pagsubok ng tukso. Nangako ang Diyos ng digmaan na tutulungan siya gamitin at nakitang inaalagaan siya ni Zing, na nagpakaba sa kanya ng kaunti. Lumayo siya at nahulog ang tungkod mula sa kanyang bulsa. Bago pa niya ito makuha, kinuha ito ni Zing at nakipag-usap sa shopkeeper. Bumalik siya at ibinalik kay Katchin ang tungkod, na ngayon ay may bagong kwintas na gawa sa silver spider thread ng kanyang pamilya, na hindi mapuputol. Nagpasalamat si Katchin sa regalo. Balik sa labanan sa Great Flame Building, tinalo nina siya, Jen, at Xiao ang mga guards at pumasok sa isang malaking hall. Ang lugar ay puno ng mga painting ng magagandang babae sa mga dingding, na hinahangaan ni Jen. Lumitaw ang Flame Demon sa hagdanan at sumang-ayon kay Jen tungkol sa ganda ng mga babae. Nagtanong si Jen kung siya ba si Fire Evil Cloud, ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya naghahanap ng Demon Hunter at sinabihan si Jen na umatras. Sumugod si Jen sa kanya, ngunit gumamit si Fire Evil Cloud ng fire attack, na nagpuwersa kay Jen na umatras upang hindi masunog. Ipinaliwanag ni Fire Evil Cloud na 100 taon na niyang hinihintay ang dalawang Celestials at inanunsyo ang simula ng main play, hinahamon silang kunin ang Divine Spirit Fragment mula sa kanya. Inatake ni Jen si Fire Evil Cloud, ngunit gumawa ito ng fiery wall upang harangan siya. Hinimok ni Xiao si Jen na lumayo, ngunit tinamaan si Jen ni Fire Evil Cloud. Ginamit niya ang kanyang mga espada upang protektahan ang sarili. Inatake pa siya ni Fire Evil Cloud ng mas matindi at tinalo si Ano. Ang meteorite ay maaring palamigan ng lubusan. Gayunpaman, inihayag ni Fire Evil Cloud na kailangan niya ang dugo ng dalawang celestial beings para sa isang ipinagbabawal na fire spell. Napagtanto ni siya na ang intensyon ni Fire Evil Cloud ay gumawa ng isang ipinagbabawal na jutsu gamit ang kanilang dugo at atakihin ang Celestial Palace sa kalawakan bilang isang ganti. Bilang tugon sa kabaliwang ito, nagpa siya si Xiao na harapin mismo si Fire Evil Cloud. Walang humpay niyang pinaputukan ang kanyang malaking kanyan dito. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga atake ay walang bisa dahil pinoprotektahan ni Fire Evil Cloud ang sarili ng isang force field at gumanti sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang kanyan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na ipagtanggol ang sarili, isang maapoy na sandata ang sumilo sa kanyang kanyan, pinainit ito hanggang sa maging walang kwenta. Bago pa ito sumabog, hiniling ni Xiao kay siya na palamigan ito at sinubukan niya gamit ang isang water spell. Gayunpaman, ang tubig ay nag-evaporate pagkadikit sa maapoy na litigo. Kinutya siya ni Fire Evil Cloud at sinabing inaasahan niyang mapapadugo siya ng kaunti. Pagkarinig nito, nakaramdam ng kawalan ng magagawa si Xiao. Sumabat si Jen at idineklara na siya ang haharap kay Fire Evil Cloud. Kahit hindi niya alam ang mga detalye ng ipinagbabawal na fire spell, dahil kailangan ito ng dugo ng mga immortals, hindi niya hahayaan na makamit ni Fire Evil Cloud ang layunin nito. Hinarang ni Jen ang isang fireball na nakatutok kay Xiao gamit ang kanyang mga espada, dahil ang kanyang mga espada ay kayang labanan ang apoy sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ay sinabihan ni Jen si Xiao at siya na umalis at humingi ng tulong mula sa elder sa tindahan upang makaisip ng mas magandang plano. Dismaya si Xiao ngunit sumunod kay Jen, at mabilis silang tumakas sa eksena. Sa panahon ng matinding labanan, ang mga taong nakatira sa lungsod ay nagsimulang makaramdam ng malalakas na yanig at makakita ng mga apoy na lumalabas mula sa tuktok ng industrial furnace. Nagkaroon ng takot habang ang mga maapoy na projectile ay nagsimulang umulan mula sa langit. Nasaksihan ni Zing, Katchin, at ng elder ang kaguluhang ito. Ipinaliwanag ng elder na ang furnace ng lungsod ay muling na-activate dahil sa apoy ng demonyo. Lalo pang nag-alala si Katchin, natatakot na baka may masamang mangyari kay Jen. Sa loob ng gusali, ipinagpatuloy ni Jen ang kanyang laban-laban sa demonyo na patuloy na naghahadges ng mga fireball sa kanya. Bilang isang matalinong panggulo, inihagis ni Jen ang isa sa kanyang mga espada sa demonyo, ngunit madali itong iniwasan ng demonyo. Gayunpaman, nagawa ni Jen na tumama mula sa likuran, sa pag-aakalang nagtagumpay siya, ngunit nilinlang siya ng demonyo sa pamamagitan ng paggawa ng kopya ng sarili. Hinuli si Jen sa paa gamit ang isang maapoy na litigo at ibinalibag siya sa lupa. Pinagalitan ng demonyo si Jen sa pagsasakripisyo ng sarili upang protektahan ang mga Celestials na nag-iwan sa kanya. Nang may ngiti sa mukha, sinabi ni Jen sa demonyo na hindi siya nagsasakripisyo para sa sinuman, gusto lang niyang siya ang makatalo sa demonyo. Sa kabila ng ilang pagtatangkang tamaan ang demonyo, lahat ng atake ni Jen ay naiwasan. Mabilis na humakbang ang demonyo at nagbigay ng isang malakas na suntok sa tiyan ni Jen,
na nagpatalsik sa kanya at nagpabagsak sa dingding. Sinabi ng demonyo na katawa-tawa para kay Jen na isiping mananalo siya gamit lamang ang kanyang mga espada, ngunit nirerespeto niya si Jen sa pagtitiis ng matagal at iminungkahing nararapat ito sa isang maapoy na libing. Naghanda ang demonyo ng isang malakas na fire attack, ngunit nailigtas nina siya at Xiao si Jen sa tamang oras. Gumawa si siya ng ice wall upang harangan ang mga apoy, ngunit hindi ito nagtagal dahil nagsimula itong matuno. Inutusan ni siya si Xiao na kunin si Jen, at sa sandaling iyon ay nagkaroon si siya ng maliit na sugat sa kanyang leeg. Tingid sa kaalaman ng sugat, nanatili siyang nakatuon sa pagliligtas sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, ang tatlo sa kanila ay naglaho mula sa eksena sa gitna ng umiikot na alikabok at singaw. Mag-isa sa kwarto, nakakita ang demonyo ng ilang patak ng dugo sa sahig. Nagpasya siyang isagawa ang kanyang plano, isang panata na ginawa niya sa babaeng nakalarawan sa mga painting, ang kanyang asawa. Gamit ang dugo, gumuhit siya ng isang simbolo sa sahig na nagpatawag ng isang mahiwagang pentagram. Ito ay nag-trigger sa furnace ng lungsod, na nagpaandar sa fire meteorite habang nagsisimula itong umakyat sa hangin. Nakita ito ng mga celestials at natakot, na pagtantong ang ipinagbabawal na teknik ay na-activate kasabay ng lumulutang na meteorite. Tumawa ng nakatatakot ang demonyo. Ipinilit ni Xiao na dapat nila siyang pigilan, ngunit ipinaalala ni siya sa kanya na ang kanyang canyon ay masyadong mainit at walang kwenta. Bilang karagdagan, sa mundo ng mga tao, ang mga immortals na tulad nila ay maaari lamang gumamit ng 50% ng kanilang kapangyarihan, na ginagawang imposible ang pagharap sa demonyo. Gayunpaman, nangatwiran siya na kung hindi nila ito pipigilan, ang Immortal Palace ay mapapanganib. Napagtanto ni siya na ang Immortal Palace ay hindi nasa panganib dahil hindi sinasadyang ginagamit ng demonyo ang ipinagbabawal na teknik ng pabaliktad. Dahil sa malaking oras na lumipas mula nang mahulog ang meteorite, ang komposisyon nito ay nagbago, na ginagawa itong hindi angkop para sa pag-activate ng ipinagbabawal na teknik. Kahit na magawa ng demonyo na itulak ito sa direksyon ng palasyo, ang meteorite ay malamang na magkapira-piraso dahil sa sobrang init bago makarating sa destinasyon nito. Ang pinakamalamang na kinalabasan ay ang meteorite ay magkakahiwalay at mahuhulog pabalik sa lungsod bilang isang mas maliit na meteorite. Ito mismo ang nangyari, na nag-iwan sa demonyo na nalilito habang nabigo ang kanyang plano. Nagpasya sina siya at Xiao na sumangguni sa Elder mula sa tindahan para sa isang solusyon. Ang pagkabigo ng demonyo ay nagpagalit sa kanya at sumumpa siyang uubusin ang lahat ng mga immortals. Samantala, sa lungsod, nagsimula ang gulat habang ang mga tao ay nag-uunahang tumakas. Pinapanood ni Katchin at Zing ang kaguluhan, nag-aalala para sa kanilang mga kasama, ngunit inalo ni Zing si Katchin, tinitiyak sa kanya na magiging maayos sila. Biglang isang fragment ng meteorite ang muntik nang tumama sa kanila. Agad silang dinala ng Elder sa isang shelter. Hinawakan ni Zing ang kamay ni Katchin at sumunod sila, ngunit bumalik siya upang tulungan ng isang maliit na bata. Halos maiwasan nilang madagpakan at ginamit ni Zing ang kanyang mga sapot upang iligtas sila. Nakita rin nila ang mga celestials na tumatakbo patungo sa kanila dala ang isang walang malay na si Jen. Sama-sama silang nagtungo sa shelter, naghahanap ng kaligtasan mula sa mga bumabagsak na meteorite. Sa shelter, nag-alala si Katchin para sa kanyang kapatid na si Jen, ngunit tiniyak ng Elder sa kanya na magiging maayos si Jen dahil kinain nito ang Senzubin. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Jen ng oras upang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Sa kabila ng pagiging nasa shelter, ang patuloy na mga yanag ay patuloy na nananakot sa mga tao. Binanggit ni Zing na ang shelter ay hindi magtatagal. Samantala, pinag-isipan ni siya kung paano nagawang kontrolin ng demonyo ang meteorite sa loob ng 100 taon kung ang enerhiya nito ay napaka-unstable. Binanggit ng Elder na ang tanging kayamanan sa mundo ng mga tao na may kakayahang makatiis sa isang catastrophic level fire spell ay ang coolant core ng industrial furnace ng Fire City. Bilang tugon, agad na tinanong ni Xiao kung nasaan ito matatagpuan. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang sage ng Earth na may kaalaman sa mga mahiwaga at banal na bagay sa lugar, ang Elder ay hindi magawang mahanap ang presensya ng core dahil sa isang underground barrier na inilagay ng mga demonyo mula sa Great Flame Fortress. Ang barrier na ito ay sinadya upang pigilan ang sinuman sa paghahanap nito. Kaya nag-isip sila ng plano upang ma-access ang underground ng fortress upang makuha ang coolant. Gayunpaman, naniniwala ang Elder na ang pagbibigay alam sa demonyo sa pamamagitan ng pagtatangkang kunin ito ng hayagan ay hindi matalino,
dahil sa dami ng bantay sa fortress. Iminungkahi niya ang isang stealthy approach upang nakawin ito nang hindi napapansin. Sa puntong ito, lahat ng mata ay lumingon kay Zing, na siyang itinalagang magnanakaw. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa muling pagnanakaw at pagsira sa kanyang panata. Ipinaliwanag ni Kachin na sumumpa si Zing na hindi na magnanakaw muli dahil maaari siyang mawalan ng buhay dahil dito. Ngunit tiniyak ng elder sa kanya, na ipinapaliwanag na ang panata ng tadhana na kanyang sinumpaan ay maaari lamang matupad ng isang beses, kaya hindi na siya haharap sa higit pang mga kahihinatnan. Bilang karagdagan, dahil ang coolant core ay isang immortal treasure, ang pagbawi nito ay hindi maituturing na pagnanakaw. Nangako rin siyang makikibahagi sa kanyang pagdurusa kung may masamang mangyari dahil sa panata. Bagaman ang pagkawala ng kanyang kapatid ay isa ng malaking sakit, sumang-ayon si Zing na tulungan ang kanyang mga kaibigan. Nagpasya siyang pumasok sa gusali sa pamamagitan ng mga ventilation ducts, iniiwasan ang mga guards at ginagamit ang kanyang singsing upang buksan ang isang maliit na hatch. Pinatumba ang dalawang guards sa watchroom, nakita ni Zing ang secretary ng boss sa isang screen at nagtungo rito. Sa isang mabilis na kilos, idiniit niya ang walang kamalay-malay na secretary sa pader upang kumuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng coolant. Inihayag ng natatakot na secretary na ito ay nasa basement treasure room ngunit kailangan ng isang access card upang makapasok. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang card ay nasa kanyang bag sa mesa. Sinasamantala ang sandali nang lumingon si Zing, nakawala ang secretary at ang dalawang babae ay nagtuos. Iniiwasan ang mga suntok ng isa't isa, nagawang manalo ni Zing sa pamamagitan ng pagpapatamba sa babae sa pader gamit ang kanyang mga sapot. Sinuri niya ang bag para sa access card ngunit hindi ito nahanap. Binyantaan ni Zing ang secretary, na tumangging ibunyag ang lokasyon nito kahit sa ilalim ng banta ng kamatayan. Nangako si Zing na gagawa ng isang bagay na mas malala pa sa kamatayan dito. Balik sa shelter, ang sitwasyon ay lalong naging unstable. Ang mga yanag ay nagdulot ng pagbagsak ng mga debris at nagkaroon ng gulat sa mga tao. Ang Flame Demon ay nagdagdag sa pagkawasak sa pamamagitan ng paghahagis ng mga fireball at hinihiling sa mga Celestials na lumabas. Napagtanto ni siya na kung hindi nila ito pipigilan, ang shelter ay guguho ng mas mabilis. Nagpasya si Xiao na siya ang haharap sa demonyo, kahit na hilingin ni Kachin na maghintay para sa pagbabalik ni Zing. Ngunit hindi balak maghintay ni Xiao ng matagal. Tiniyak ni siya kay Kachin, sinasabing aabalahin ni Xiao ang demonyo upang bumili ng oras para kay Zing at pupunta siya upang tulungan ito. Si Kachin at ang elder ay inatas ang mag-alaga kay Jen. Ang maliit na bata na iniligtas ni Kachin kanina ay nagtanong kung bakit aalis ang mga Celestials, at ipinaliwanag niya na lalaban sila sa mga masasamang tao upang tulungan sila. Inisip ng maliit na bata na sila ay napakamatapang ngunit naging malungkot muli nang magtaka kung sino ang magtatanggol sa kanila, isang pag-aalala na kinilala rin ni Kachin. Samantala, balik kay Zing, nakuha na niya ang elevator code mula sa secretary. Binalaan siya ng secretary na maaaring hindi na siya makabalik ng buhay. Gamit ang elevator, narating ni Zing ang isang malaking madilim na kwarto kung saan matatagpuan ang core. Habang papalapit siya sa core, hindi niya sinasadyang na-trigger ang isang motion sensor, na nagpatunog ng isang malakas na alarm sa buong kwarto. Ito rin ay nag-activate sa isang malaking protective robot na nahulog mula sa kisame. Mabilis na kumilos si Zing at nagawang iwasan ito, napagtantong hindi magiging ganoon kadali ang lahat. Sa lungsod, ang mga tao ay tumatakas sa takot habang ang mga apoy ay umuulan. Nagtatrabaho sila upang iligtas ang mga sugatan at maghanap ng shelter mula sa mga nagninangas na bato. Ang Flame Demon ay patuloy sa kanyang walang humpay na paghahanap para sa mga Celestials na nagtatago sa loob ng lungsod. Sa isang flashback, naalala ng Flame Demon kung paano niya nakilala ang kanyang asawa nang hadlangan nito ang pagtatangka ng isang magnanakaw na magnakaw sa isang tren. Sila ay kalaunang nagmahalan at nagbahagi ng magagandang sandali ng magkasama. Sa huli, sila ay nagpakasal. Ilang buwan nang lumipas, ang balita ng invasion ng Demon King ay kumalat. Nag-alala ang kanyang asawa para sa kaligtasan ng kanilang lungsod, ngunit tiniyak niya rito na ito ay isang neutral zone na protektado ng Celestial Realm. Ngunit sa kasamaang palad, ilang araw ang lumipas, isang meteor shower ang tumama at isang malaking pagsabog ang pumatay sa kanyang asawa habang nasa kanilang bahay. Balik sa kasalukuyan, hinarap ng Flame Demon ang pinagsamang atake ni Xiao at siya.
Hinarang niya ang kanilang mga atake at gumanti sa pamamagitan ng paghahagis ng mga fireball, ngunit nagawang itigil ni siya ang mga ito gamit ang isang ice spell. Ipinagpatuloy ni Shawa ang kanyang walang humpay na pagpapakawala, ngunit mahusay na sinalag ng demonyo ang mga energy projectiles na kanyang inilunsad. Ang demonyo, na nag-aapoy sa galit, ay tinawag silang mga huwad na Diyos na nagpalito kay siya. Ang demonyo ay patuloy na sumusumpa na ibabalik ang sakit na idinulot ng mga Diyos ng makasandaang ulit, nagpapakawala ng isang malakas na agos ng apoy. Nagpatawag si siya ng isang ice barrier na halos hindi makayanan ang atake bago tuluyang mabasag. Hindi inaasahan, ang gintong tungkod ni Kachin ay bumaba mula sa langit, na gumagawa ng isang protective dome sa paligid ng kanyang mga kaibigan. Si Kachin mismo ay dumating, na ikinagulat ng demonyo. Ang demonyo, gayunpaman, ay natuwang makita ang isang malakas na tao sa harap niya. Nakiusap si Kachin sa demonyo na tumigil na binabanggit na ang mga inosenteng tao sa lungsod ay nagdurusa dahil sa kanyang mga kilos. Biglang napagtanto ng demonyo ang pagdurusang idinudulot niya sa mga inosenteng tao at pamilya. Ipinaalala sa kanya ni Kachin na ang pagpapatuloy sa landas na ito ay magreresulta sa kumpletong pagkawasak ng lungsod, gagawin itong mga guho gaya noong 100 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay tinanong ni Kachin ang demonyo kung bakit siya kumikilos ng ganoon. Ibinahagi ng demonyo ang isang tragikong kwento mula sa kanyang nakaraan sa pamamagitan ng isang flashback. Noong nakaraan, malubha siyang nasugatan at desperadong hinanap ang kanyang asawa sa gitna ng mga guho. Sa wakas ay nahanap niya ito na nakabaon sa ilalim ng tumpok ng mga bato, ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi niya ito mailigtas. Biglang isang red energy orb ang lumitaw, pinalibutan ang lalaki, at ginawang enerhiya ang katawan ng kanyang namatay na asawa, na nag-iwan lamang ng singsing nito. Balik sa kasalukuyan, isiniwalat niya na mula sa sandaling iyon, naniwala siya na ang kanyang layunin ay maghayganti laban sa clan ng mga deities. Tinanong niya si Kachin kung naniniwala ba ito na siya ang naghagis ng fire meteorite sa lungsod at iminungkahi na magtanong si Kachin sa kanyang mga immortal na kaibigan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Binalingan ni Kachin sina Shawa at siya, humihingi ng paliwanag. Isinalaysay ni siya na 100 taon na ang nakalilipas, sa panahon ng digmaan, sinubukan ng Demon King na sirain ang Immortal Palace gamit ang fire meteorite. Upang protektahan ang palasyo, nagtayo sila ng isang protective barrier, na sa huli ay nagpabago sa direksyon ng meteorite, dahilan upang mahulog ito sa lower realm, na kalaunan ay bumagsak sa Fire City. Nagulat si Kachin sa paghahayag na ito. Patuloy na iginiit ng Flame Demon na ang mga Diyos ay mapagpaimbabaw, sinasabing nagpapanggap silang gusto nilang magligtas at protektahan ang mga tao ngunit hindi natatakot na isakripisyo ang mga tao upang iligtas ang kanilang mga sarili. Ang mga salita ng demonyo ay lubhang nagpabagabag kina Shawa at siya. Humingi ng paumanhin si siya sa kanilang nakaraang pagkakamali, ngunit hindi pa tapos ang demonyo. Naglunsad siya ng isang fireball kay Shawa. Nanatiling walang kibo si Kachin ng sandali ngunit mabilis na kumilos sa tamang oras upang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang tungkod, na gumagawa ng isang gintong barrier upang harangan si Shawa mula sa atake. Sinabi ng demonyo kay Kachin na siya ay nasa maling panig, ngunit sumagot si Kachin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kung ang lungsod ay mahulog muli sa kalamidad dahil sa paghihiganti, hindi siya magiging iba sa mga mapagpaimbabaw na deities na gustong sirain ng demonyo. Kahit na magawa niyang talunin ang lahat ng deities, hindi nito mababago ang nakaraan at ang galit sa kanyang puso ay magdadala lamang ng higit pang mga trahedya sa lungsod. Hinimok ni Kachin ang demonyo na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang lungsod at ang mga tao nito. Ang mga salitang ito ay tumimo sa puso ng demonyo, ngunit ang kanyang mapaghiganting impulses ay nagpabago sa kanya bilang isang malaking wolf-like monster. Ibinahagi ng demonyo ang kanyang sinumpaang panata na papatayin ang lahat ng mga clans ng deities sa pagsasakripisyo sa kaluluwa ng kanyang asawa at nagbigay ng isang malakas na suntok kay Kachin. Sa kabila ng pagharang nito gamit ang kanyang tungkod, ang puwersa ng suntok ay nagpatalsik kay Kachin, na bumagsak sa isang gusali. Samantala, tinalo na ni Zing ang Guardian Robot ng madali at nagtungo sa artifact. Sinubukan niyang makuha ito gamit ang kanyang mga threads, ngunit tumigas ang mga ito pagkadikit sa core coolant at isang wave ang lumabas mula sa device, na nagpalito kay Zing. Balik sa lungsod, nakaligtas si Kachin sa suntok, gamit ang kanyang tungkod para sa suporta laban sa gusali at gumagawa ng isang protective shield upang bawasan ang impact.
Gayunpaman, napaluhod siya sa pagod habang ang demonyo sa anyong hayop nito ay lumalapit sa kanya. Hiniling nito na sumuko si Kachin, ngunit hindi ito pinansin ni Kachin at sa malaking pagsisikap ay nagawang tumayo, sumasandal sa kanyang tungkod. Ito ay nagpagalit sa nilalang, na maglalabas sana ng isang malaking fireball mula sa bibig nito ngunit huminto nang maramdaman ang pagtaas ng enerhiya mula sa core coolant. Kapwa si Kachin at ang kanyang mga kaibigan ay nakahinga ng maluwag nang makita ang pagtaas ng enerhiya mula sa core coolant, na nagpapahiwatig na natapos ni Zing ang kanyang bahagi ng misyon. Ito ay lubhang nagpagalit sa demonyo, na naglunsad ng isang higanteng fireball na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Mabilis siyang umalis upang harapin si Zing. Sina Xiao at ang mga Celestials ay hindi nasaktan salamat sa protective barrier ni Kachin na humarang sa atake. Bagaman nasasaktan si Xiao at napaluhod, iginiit ni Kachin na harapin ang demonyo upang matiyak ang kaligtasan ng iba. Nagpasya si Xia na tulungan si Kachin at gumawa ng isang teleportation spell, na naglilipat sa kanya kung nasaan si Zing. Si Xiao, sa kabila ng pagiging medyo naiinis, ay naintindihan ang pangangailangan ng kanilang mga kilos at napanatag sa mga salita ni Xia. Alam na iniligtas sila ni Kachin at maaari na rin itong iligtas si Zing. Sa core chamber, nagtago si Zing habang ang isa sa mga pader ng kwarto ay winasak ng isang malakas na armadong demonyo. Nasaksihan niya ang demonyo na kinuha ang core gamit ang kanyang armadong kamay. Sa sandaling iyon, ang Flame Demon Beast ay lumitaw, hinihiling na bitawan ng armadong demonyo ang bato. Ang armadong demonyo ay natuwa na lumitaw ang Flame Demon, na nakatipid sa kanya ng oras sa paghahanap. Ang dalawang demonyo ay nagtuos sa isang matinding labanan, dahilan upang yanijin ang kwarto at bumagsak ang mga debris. Halos madagpakan si Zing ng isang bumabagsak na bato ngunit nagawang manatiling nakatago habang nagpapatuloy ang labanan. Isiniwalat ng unang demonyo na hinahanap niya ang bahagi ng Diyos ng digmaan sa loob ng Beast Demon. Nagbago siya bilang isang Minotaur at tinalo ang Flame Beast, na nakuha ang Spirit Fragment mula sa loob. Dumating si Kachin, pinahaba ang kanyang tungkod upang sirain ang kahon na may hawak na fragment at hinigop ang kapangyarihan nito. Sinubukan ng demonyo na atakihin si Kachin gamit ang isang palakol ngunit iniligtas ni Zing na binuhat siya palayo. Napagtanto ng demonyo na hindi niya mabitawan ang tungkod ni Kachin kahit matapos ang release ni Kachin, kaya nagpasya siyang putulin ang sariling braso upang maiwasang maubos nito. Pagkatapos, nagteleport siya palayo, umaalis sa lugar, nangangakong babalik. Gayunpaman, ang nalalapit na impact ng meteorite ay banta pa rin sa lungsod. Sinabi ng Flame Demon kay Kachin na sirain ang core coolant, at si Kachin gamit ang kanyang tungkod ay winasak ang core coolant, na nagpakawala ng isang malakas na ice wave na nagpa-freeze sa lahat ng nadadaanan nito at pinalamig ang meteorite. Ito ay nagkapira-piraso sa hangin, mahuhulog pabalik sa lupa bilang nyebe. Ang Flame Demon, na minsan ay naghangad ng paghihiganti, ay hawak ang singsing ng kanyang asawa at nagdadalamati sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Sa kanyang huling sandali, nakakita siya ng isang pangitain ng espiritu ng kanyang asawa, na inalo siya sa pagtulong na iligtas ang lungsod bago siya nalagutan ng hininga. Nang makitang nalutas na ang banta, si Kachin, na pagod, ay nahimatay at sinalo siya ni Zing bago pa siya bumagsak sa lupa. Kinabukasan, lahat ay naayos na sa Fire City at ang grupo ay nagpasyang magtungo sa isa pang disyerto upang hanapin ang isang super espesyal na ilog na tinatawag na Shakia River. Ang ilog na ito ay parang magic, kaya nitong gamutin ang mga sugat ng tao. Sinabi ni Xiao kay Jen na ito lamang ang bagay na makapagpapabuti sa kanyang sugat. Si Jen, kahit nasugatan, ay nagpapakatatag at ayaw magpahinga, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang mas sugatan siya kaysa sa iniisip niya. Sinubukan ni Zing na himukin siyang mag-relax sa pamamagitan ng pagsasabing gusto niya ang malalakas at matatapang na lalaki ngunit magiging malungkot kung lalo siyang masusugatan. Sa huli ay sumuko si Jen at humiga na ang ulo ay nasa hita ni Zing. Ngayon naman ay binigyang pansin ni Kachin si Xia. Kumikilos siyang seryoso at pinasalamatan siya ni Kachin sa pagtulong kay Jen sa Fire City, ngunit sinabi lang ni Xia na hindi ito malaking bagay at pumunta upang suriin ang isang bagay. Habang papalapit sila sa susunod na nayon, napansin nila na mukha itong ganap na walang tao. Inisip ni Kachin na baka gaya ito ng Fire City, iniwan dahil sa labanan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo noong mga nakaraang taon. Ngunit sinabi ni Xia na hindi iyon ang dahilan. Biglang huminto ang sasakyan dahil sa problema sa enerhiya at si Xia ang namahala sa pag-aayos nito. Noon, kinausap ni Jen si Xiao tungkol sa kakaibang kinikilos ni Xia.
Hindi ito sineryoso ni Xiao at sumang-ayon si Kachin na mukhang may iniisip si Xia. Sinabi sa kanila ni Xiao na ang disyerto ay may mga mahahalagang bagay sa buhangin at ang lungsod ay dating matao. Ang hukbo ni Xia ay nakadestino doon para sa isang misyon at hinding-hindi na gustong bumalik ni Xia dahil sa isang tragikong pangyayari. Kaya hindi na sila babalik doon kung hindi dahil sa mahiwagang ilog. Ngunit nang lumingon si Xiao, nakita niyang nagbibiruan sila, kumakain ng pakwan at hindi nakikinig. Nagalit siya dahil sa tingin niya ay hindi nila sineseryoso ang issue at sinabing hindi na siya magsasabi pa ng tungkol kay Xia. Sinubukan nilang hulaan ang kwento, na nag-iisip ng sarili nilang mga kakaibang teorya, na lalong nagpagalit kay Xiao. Sinabi sa kanya ni Jen na akala niya ay hindi gusto ng mga immortals ang mundo ng mga tao, ngunit tila si Xia ay isang lalaking may prinsipyo rin, kaya dapat siyang suportahan ng magkapatid. Gayunpaman, sinabihan siya ni Xiao na huwag masyadong mayabang. Pagkatapos ay sinabi ni Jen na kakausapin niya si Xia upang hikayatin itong ibahagi ang kanyang nararamdaman at sa kabila ng paunang pagtutol ni Xiao, nakumbinsi siya ni Xing na hayaan silang kausapin si Xia. Pumunta si Jen kay Xia at nag-alok ng tulong, ngunit tila medyo malayo si Xia at sinabing hindi niya kailangan ng anumang tulong. Sinabi ni Jen kay Xia na hindi niya kailangang hawakan ang lahat ng mag-isa at sila ay magkakaibigan, kaya maaari niyang sabihin sa kanila ang anuman. Sa isang pagkakataon, inakala nilang gustong magtapat ni Xia sa kanila, ngunit isiniwalat ni Xia na ang power crystal ng barko ay sira at iyon ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang sasakyan. Kailangan niyang kumuha ng replacement crystals mula sa isang abandonadong minahan sa malapit. Iminungkahi ni Jen na sumama sa kanya, ngunit iginiit ni Xia na mag-isa siyang pupunta, ipinapaalala kay Jen na hindi pa siya ganap na gumagaling at ang minahan ay maaring mapanganib. Patuloy na nagpupumilit si Jen at biglang malamig na nag-react si Xia, itinulak ang kamay ni Jen palayo at sinabihan siyang pakialaman ang sariling diskarte, na ikinagulat ng magkapatid dahil hindi naman karaniwang ganoon si Xia. Nang maglaon sa barko, nag-alala si Kachin dahil hindi pa bumabalik si Xia at tinanong niya si Xiao kung maaari ba nila itong mahanap. Sumingit si Jen at sinabing si Xia ay isang deity kaya walang mangyayaring masama sa kanya, ngunit binatikos din niya si Xia. Sinubukan ni Kachin na ipaintindi kay Jen na sinusubukan lang ni Xia na protektahan sila sa pamamagitan ng paghiling na huwag sumama, ngunit hindi nakikinig si Jen at patuloy na nagsasabi ng mga negatibong bagay tungkol kay Xia. Dahil dito ay pinagalitan siya ni Xiao at sinabihang manahimik kung wala siyang alam tungkol kay Xia. Naging awkward ang lahat sa barko at bumalik ang lahat sa kanilang ginagawa. Ngayon ay may flashback noong kasama pa ni Xia ang kanyang squad. Sinusubukang humanap ng ilang demonyo na nagdudulot ng gulo sa lugar. Wala silang masyadong impormasyon kaya kailangan nilang maging sobrang ingat. Kasama sa squad si Xia, na siyang captain, at 4 na iba pang tao, isang bata na nagngangalang Ao, isang malakas na kalbong lalaki na nagngangalang Black, isang maliit na babaeng may puting buhok na nagngangalang Lily, at isang batang lalaking may itim na buhok na nagngangalang Kiao. Sa kanilang pagdating sa minahan at pagpasok ng mas malalim, nakatagpo sila ng isang madugong eksena ngunit walang mga katawan. Nagtatalo ang grupo kung haharapin ba ang mga demonyo ng direkta at hahanapin ang mga nawawalang manero, kahit na ang kanilang mission orders ay nag-atas sa kanila na iwasan ang labanan. Iminungkahi ni Afon na umalis na, ngunit iginiit ni Xia na ang kanilang misyon ay imbestigahan ang underground mine at dapat silang maging handa sa isang labanan kung kinakailangan. Kaya bumaba pa sila sa minahan. Sa kailaliman, ang squad ni Xia ay napalilibutan ng mga zombies, na lumabas na ang mga nawawalang manero. Ang kanilang mga bala ay hindi makapigil sa mga undead na nilalang na ito. Sa isang gipit na sitwasyon, nagpasya silang tumakbo. Halos makagat si Afo, ngunit sa tulong ni na Black at Yao, bahagya silang nakatakas. Gumamit si Lily ng mga pampasabog upang itaboy ang mga zombies, ngunit ang isa ay nagawang makalusot at nakagat si Black. Hindi niya pinansin ang kanyang sugat at sa suporta ng kanyang team, umatras sila sa isang ligtas na kwarto, lingid sa kaalamang ang kanyang tumagas na dugo ay nag-trigger sa isang mahiwagang spell. Ipinalam ni Xia sa kanila na naniniwala siyang lahat ng mga manero ay nagbago bilang mga nilalang na ito. Natakot si Afo dahil nakulong sila sa ilalim ng lupa kasama ang mga monsters na ito. Tiniyak ni Xia sa kanya, binabanggit ang isang telepono sa malapit na maaari nilang gamitin upang makipag-ugnayan sa Army Headquarters. Nag-disconnect si Afo ng isang cable at ikinonekta ito sa isang communicator. Sa pamamagitan ng ilang matalinong code, nakapagtatag siya ng radio contact sa headquarters at ang mga reinforcements ay parating na,
na nagpagon sa loob ni Lily. Pagkalipas ng ilang sandali, si Yao, na nasa watch duty sa pinto, ay napansin ang isang nakatatakot na katahimikan. Inisip ni Afo na dahil ito sa pagdating ng army. Gayunpaman, isang bagay na hindi inaasahan ang bumaon sa pader at tumapos kay Afo, na isiniwalat ang sarili bilang isang corpse-ripping beast. Samantala, isinasalaysay ni Xiao ang kwento sa natitirang bahagi ng grupo dahil kailangan nilang maintindihan ang nakaraan ni Xia. Naalala ni Jen na binanggit ng kanyang ama ang nakatatakot na nilalang na ito mula sa Demon Realm na kumakain ng mga bangkay at immune sa magic. Ipinaliwanag ni Xiao na ito ay isang nilalang na naninirahan sa pinakamadilim na sulok ng Demon Realm. Nagtaka rito si Zing, nag-iisip kung bakit ang ganoong nilalang ay nasa minahan. Binanggit ni Xiao na matapos ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo, lahat ng monsters ay ikinulong ng mga immortals at ang mga daanan patungo sa Demon Realm ay sinelyuhan, na ginagawang imposible para sa mga monsters na iyon na malayang makagala. Upang malaman ang higit patungkol sa nangyari sa grupo ni Xia, humingi si Katchi ng karagdagang detalye. Habang ipagpapatuloy na sana ni Xiao ang kwento, ang barko ay tumigil sa posisyon ni Xia sa loob ng minahan. Sa loob ng minahan, nakatuklas si Xia ng isang kakaibang tanawin, isang malaking magic circle sa lupa. Ikinagulat niya ito dahil isa itong spell na ginagamit upang magbukas ng daanan patungo sa Demon Realm, na na-activate gamit ang isang sakripisyo ng dugo mula sa Deity Clan. Ang kagat na tinamo ni Black ang nagbigay daan sa sakripisyong ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Xia kung bakit inatake sila ng corpse-ripping beast kanina, ang kanilang presensya ay nagpahintulot sa sakripisyo na mangyari. Biglang lumitaw muli ang corpse-ripping beast at pinuno ni Xia ng magic ang kanyang mga kamao, na gumagawa ng dalawang ice blades. Ipinagpapatuloy ang flashback ng nakaraan, patuloy na nakipaglaban si Xia at ang kanyang kaibigang si Qiao sa nakatatakot na nilalang, ngunit sinugatan nito si Qiao. Sinubukan ni Xia na gamutin ang kanyang kaibigan, ngunit iginiit ni Qiao na dapat nang tumakas si Xia at tapusin ang misyon dahil ang iba ay napatay na ng beast. Sa kabila ng mga pakiusap ni Qiao kay Xia na bumalik sa headquarters, tumanggi si Xia at hinarap ang nilalang. Sinubukan niya itong lituhin ng ilang atake ngunit sa huli ay tinalo siya ng pagkapagod. Napagtanto ang kawalan ng silbi ng laban, papatayin na sana si Xia ng nilalang, ngunit isinakripisyo ni Qiao ang sarili upang iligtas si Xia. Sa kasalukuyan, nagising si Xia sa isang surreal na puting espasyo na napalilibutan ng kanyang mga dating teammates. Nakaramdam siya ng malalim na pighati sa hindi pagkakaprotekta sa kanila at naniwalang hindi siya karapat-dapat na maging team captain nila. Gayunpaman, ang mga ilusyon ng kanyang mga kaibigan ay nagsabi sa kanya ng kabaligtaran, na nagsasabing siya ang pinakakarapat-dapat dahil hindi niya sila iniwan hanggang sa huli. Nagsisisi pa rin si Xia sa hindi pagkakapaghiganti sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Qiao at ipinaalala kay Xia ang kanyang misyon na alamin ang katotohanan sa likod ng spell sa underground mine. Hinimok siya ni Qiao na huwag sumuko para sa kapakanan ng mga kaibigan niya ngayon, nakakailanganin siya. Narinig ni Xia ang kanyang pangalan at nagising muli, sa pagkakataong ito ay balik sa katotohanan kasama si Katchin sa kanyang tabi. Ipinaliwanag ni Katchin na nahanap nila ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng barko at nagmadali sila doon nang mapansin ang isang kakaibang bagay. Nang tumayo si Xia, nakita niya ang natitirang bahagi ng grupo na humaharap sa beast at sa kabila ng mga kanya ni Xiao, ang monster ay nananatiling hindi natitinag. Hiniling ni Xia kay Katchin na gamitin ang kanyang gintong barrier upang protektahan ang iba, napagtanto ang intensyon ni Xia na isakripisyo ang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan siyang pigilan ni Katchin. Iginiit ni Xia na hindi na siya mawawala ng sinumang mahalaga sa kanya kailanman. Habang nakikipaglaban ang beast sa grupo, na nagpapatalsik sa lahat, lumapit si Xia sa monster at nagsimulang bumigkas ng spell, inuutusan si Katchin na i-activate ang barrier. Gayunpaman, inactivate ni Katchin ang protective barrier sa paligid ni Xia rin, na pinipigilan siyang isakripisyo ang sarili. Ipinaliwanag ni Katchin na ayaw niyang mawala ang sinuman sa kanyang mga kaibigan. Inutusan niya ang tungkod na Hamaba, sinisira ang bundok sa itaas nila at gumagawa ng butas sa bubong na nagpapapasok ng sikat ng araw. Ang nilalang, na hindi makayanan ang liwanag, ay naglaho at ang lahat ay nakahinga ng maluwag sa kanilang tagumpay. Bago umalis, ginamit ni Xia ang mga piraso ng mineral upang gumawa ng isang disenteng libingan para sa kanyang mga namatay na dating kasama. Nangako siyang aalamin ang misteryo kung sino ang gumawa ng spell upang ang kanilang mga kaluluwa ay makapagpahinga ng mapayapa.
Sumumpa rin si siya na protektahan ang kanyang mga bagong kasama gamit ang kanyang sariling lakas, gaya ng pagprotekta sa kanya ng kanyang mga lumang kasama noon. Bumalik sila sa barko upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.